Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video po ito, ililibot ko po kayo dito sa aking garden. So, hindi ko nga dapat ito gagawin. Kaya lang, nung lumabas ako, nakita ko ang ganda ng sikat ng araw. Saka mukhang maganda yung itsura ng garden ko ngayon. Kasi kahapon, mayroong malakas na ulan. May thunderstorm. Actually, tumaas nga yung tubig dito. Medyo kinabahan ako. Pero ngayon, maganda naman yung sikat ng araw. Summer pa rin naman. So, gusto ko lang po kayong ipasyal dito sa aking garden. So, kung bago po kayo dito sa channel, nanayahan ko po kayong mag-subscribe kasi marami po akong mga video tungkol sa paghalaman na ina-upload. At kung magugustuhan po ninyo itong ating video, maaari niyo po itong bigyan ng like. Simulan na po natin. So, ngayon po ay 28 ng Mayo 2020. At ngayon po ay summer pa rin naman. Maganda sikat ng araw. So, magsimula po tayo dito sa side na to ng ating garden. Ito po yung aking kangkungan slash sitawan. Yung sitaw po din nagkaagi. May shadow po yata mainit yung nagagapangan niya. Saka I found out na yun po palang yung coir, yung ganyan, na tali. Hindi kayang gapangan ng hindi kayang gapangan nitong sitaw plant. Or pwede rin kasi na, nung una ko kasing ginamit yan, net yung ginamit ko. So, meron ako iniisip na parang they can claw their way up. Yung pala, kailangan pala talaga nakakapihit, nakakapulupot yung bagging dun sa material or dun sa balag. Kaya hindi nagkaigi yung una kong sinubukan na balag, so namatay siya. So, dinagdagan ko lang ng kangkungan. For now, kangkungan na muna yan. Happy potting mix po yun nandun. Pero since meron ako ditong singkamas ulit, bala ko dito itanim. Kasi yung meron pa ako isang singkamas doon sa kabilang bakod, mamaya makikita ninyo. Pero namumulaklak siya, so wala siyang bunga. Wala siyang ugat na makukuha. Ang plano ko naman na kukunin ko yung kanyang mamaya ako pag-usapan yung singkamas. So ito muna tayo, oregano, variegated na oregano. Ito, napakadali lang itong ipa-propagate. Kahit nga pumutol ka lang ng ganyan, isang node, ito yung node yung kung sa tumutubo yung dahon. Tapos, pumutol ka lang, tapos ilagay mo sa lupa, ugat na yun, tutubo na yun kahit di mo nadiligan. Maging napakadaling ipapropagate itong oregano, bango. Tapos ito, variegated, bigay ito sa akin ng relative ko kay Tita Au. So yan, it's been with me for 2 years na. Saka marami na ako nito na papropagate na ito saan eh. So nakita nyo dito, tinap ko, inalis ko yung apical growth dito para dito siya magkaroon ng branches. Yun po yun, yung pag yung tumutubo, yung mga ganyan, yan yung apical growth. Yan talaga yung tataas lang ang tataas kapag hindi niya pinutol. So pag pinutol nyo, so mariredistribute yung yung flow ng nutrients do sa katawan ng halaman. So dito yan magkakaroon, tutubuan niya ng side branches kagaya ng nangyayari doon. So yun yung pruning, pinuprune. Kasi kapag hindi ko yung pinutol, tataas yan ng tataas. So nung pinutol ko, magkakaroon ng side branches dito. Tapos kapag nagkaroon ulit kapag mahaba na ulit yun, ipuprune ko ulit, itatap ko ulit. Ito, onion springs na nasa lupa na hinaluan nung tinatawag na yung humus plus. Alam mo, kaya talaga hindi ako kitiwala sa mga ganong produkto. Kung nakita ko yung, alam ko, hindi ko lang kung pamilyar kayo sa produktong yun. Dami sinasabi. Tapos ang instructions ay hahalo sa lupa sa soil amendment. Ayan, hinalo ko. Tapos, I think I have 3 plants or 4 plants na tinanim ko sa ganito. Tapos ganito lahat yung naging resulta. Hindi nabubuhay yung halaman for some reason. Ako ilang beses ako nakapagpatubo nito, pero nung nilagay ko dito sa mix na ito na nilagyan ko nung humus plus na yun, ewan ko. So, ayoko naman sila masyado i-bash, pero hindi ko gusto yung kanilang produkto. So, ito yung kangkong. So, as you can see, nagtutumbahan. Kasi natutuluan to ng malakas, sira na kasi yung alid dito. Dito nagugulpi siya. Kaya itong mga to nakahiga. Isa pa, kulang sa sikat ng araw dito. Tingnan nyo to, medyo mapapayat. Maayos naman yung lupa nito, maganda to. Alluvium yan, mataba. Pero hindi sila tutubo ng maayos. Kasi nga, nasisikat na tulad ng araw ay sumisikat lang ang araw dito mga 2 hours sa middle of the day. So, hindi siya masyadong maganda. So, ito yung aking itong side na to kasi, dito talaga ako. Dito pa, nahulog pala yung mga lata ko. Nagulan nga kasi hindi ko pa ito nagagawa. Gagawin ko itong pambutas ng styrofoam. So, anyway, ito, dito ko nilalagay yung mga plants na pinaparecover ko. Kaya lang, I found out na lagi palang binabaha dito, talagang mabilis tumaas yung tubig. So, itong mga ito nababad na naman, dapat hindi itong mga ito nababasa. Lalo na itong mga
mga Sansevieria ko. So, I think I need to come up with a way na nakaangat sila. Pamis. Ha? Marami ang pamis dito. Ito, kaya ako nilagay dito kasi gusto ko siyang ma-wash, malinisan. Tapos ipopulverize ko to para gawing fungicide. Gagamitin ko sa pagpapapropagate, pag-germinate ng cactus seeds. Nasubukan ko na kasi yung fungicide, talagang maganda para sa pag-start ng cactus seeds. So ito, ipopulverize ko and then I'll sieve. Tapos yung pinaka-fine na particles, yung fungicide, yun yung gagamitin kong taniman ng mga seeds ng cactus. And this one, ito yung aking banga. So, ano naman to? Anin ko to? Tinaklubang ko kasi baka puntahan ng ng palaka tapos maglangoy dun sa loob. Kaya tinaklubang ko. So, makita nyo. Hello there. Yan, ito yung aking banga. So, ang plano ko dito, gagawin ko siyang tawag dito. Deep water culture na hydroponics. Kasi itong banga, this is clay. And this is inert. This is the same material na ginagamit sa hydroton, yung hydroponic material yan. So this is inert, tapos this is a good insulator. Kaya maganda talaga mag-hydroponics dito. Yun nga lang, napakabigat yan. Napakabigat. Pero matagal ko na ito gusto subukan kasi nakita ko na ito sa Snap Hydroponics Growers. So matagal ako naghahanap ng banga. Fortunately, pinahiram ako ni Tito nitong malaki niyang tapayan. This is, sabi niya, 50 years old. Kasi grade 1 siya nung binili ito. Sinakay lang sa kalesa pa uwi. So ayan, ang problema dito, sira na siya. Ayan si Mingming. Mingming. Yung kalat ko naka-impis yan dun eh. Kaya lang naanod gawa ng bumahanga dito. Ming, saglit, gumagawa tayong video. Dungis mo. Okay, so ito, meron mga semento kasi nga nag-crack na siya. Saka meron ditong major leak kung napansin nyo. Ito puno to kagabi kasi nilagay ko siya dito para maulanan, para mahugasan. So puno ito. Tapos nakita nyo, nabawasan na yung tubig hanggang doon sa level na yun. So kasi meron itong crack. Ito may crack dito. So dyan natagas yung tubig. So pwede to, it's either parang giant na hempy cup yung ginagawa ko dati. Kasi it works in a principle na tumatagas talaga yung extra na nutrient solution, tapos meron lang pool ng nutrient solution doon sa ilalim, tapos merong air gap dito to provide aeration. Yun yung concept ng nung tinatawag na hempy cup, yung pinakita ko sa inyo na gamit yung mga maliliit na plastic cup. So ito, it can work on the same principle, hopefully. Kaya lang, pinag-iisipan ko pa, it's either that way, hempy cup or deep water culture. Ito yung reservoir na rin, tapos ilalagay natin. Yun nga lang, medyo malalim-lalim tayo, so dito talaga tatakbo, so parang floating yung ating setup. And then the plant would need to work its way up kasi malilim dyan eh. Pero once nasa labas na siya, pwede na. Ayun, kasi nga, ayun, may butas. Yung sinasuggest sa akin ni Kuya Rolly, lagyan ko daw ng epoxy, kaya lang maraming epoxy magagamit dito. And I'm not even sure kung enough siya kasi malakas, mabigat na yan eh. Yung pressure na lang. I'm still thinking of a way to mend this, kung paano to ayusin. It's either that or yung mga binanggit kong paraan kanina. Okay. Now, si Mingming, yan, hindi ko yung pusa. Umamo lang yan dito sa akin kasi mabait daw ako. So, kaya madungis yan. Stay away. Madungis ka. Anyway, ito, yun yung snake plant. Galing pa yung Atemonan. Bigay sa akin ni Tito Pau. So, pinaparami ko kasi lilipat ko yun doon sa marker ni Senator Tanyada. Pag inayos ko na yan. Hindi ko lang magawa ngayon. Pero yan, pinaparami ko na yan. Tapos yan yung tatanim ko doon. Sansevieria, ayun, nabanggit ko na to before. Ayan, pag nagpapapropagate yan ng Sansevieria, tapos variegated, kapag leaf ang ginamit nyo at hindi yung supling, hindi nyo makukuha yung variegation. So, kung gusto nyo may variegation, manghingi kayo ng supling mismo. Yung shoot sa halip na kumuha kayo ng leaf tapos magja-generate yan yung shoot from there. Okay? Yan. So may variegation, walang variegation. This is from Sagada. Kung nalimutan ko na tuloy yung pangalan ng place, yung pinakamalapit na matutuluyan nyo dun, pinakamalapit doon sa tourism office, meron silang ganito by the stairs. So kumuha ko ng cutting, inuwi ko. So
Ito na siya ngayon. Papagandahin ko pa yan. Hindi ko na asikaso. Okay. Ito yung aking talbusan. Ito tinamaan kaya ito nagkaganito. Kasi nga, it's from the rain yesterday. And then, kung napansin nyo, walang mga shoots, walang talbos. Kasi, nag-harvest kami. Yan yung ulam namin kahapon. Yung talbos. Sabaw pink. Now, dragon fruit. I'm sure kung matagal nyo na akong sinusundan sa internet, you're quite familiar with this. Ito nagbulaklak na. Unfortunately, may tama na kasi yung aking camera and yung aking intervalometer. So, ayan. Hindi ko magawa yung usual kong ginagawa na I think for the first time hindi ko magagawa yung tradition ko na mag-shoot ng time lapses yung pag-bloom nitong mga to. Ganda pa naman. This is the perfect position kasi ang lapit lang ng aking balcony tapos mag-shoot ko sana. Hindi ko nagawa kasi nga. And I'm sorry. Maybe it's not a good idea na ginawa ko ito kasi usually you leave it on tapos kapag ganito pag pinutol mo parang kakaroon ng access dun, parang pwedeng pagmula ng infection. Maybe it's not a good idea to pull this. So pag nagtatanim kayo, hayaan nyo lang nakalungay-ngay siyang ganyan. Tapos matutuyo rin naman yan, matutuyo yan totally hanggang sa lumobo na ito maging fruit. So if that's a bad move, we'll find out kasi usually madedevelop naman ito ng maganda kapag nanilaw yan, kasalanan ko. And usually kasi pag naninilaw, ibig sabihin hindi tutuloy yung prutas pero meron yan dun, there's 2 more there na nag-bloom recently. So kasi nga, ito usually mga mid-May mag-start na mamulaklak, tapos mga first harvest yun yan, mga mid-January. It takes a month to fully develop the fruit. Yan. So ito namumulaklak from May hanggang magpo-produce ng fruit hanggang September. So from May to September meron kang supply ng dragon fruit. Napakadali lang itanim nito. Maybe one day. Pero quick demo tuloy. Quick tutorial. Kumuha lang kayo ng cutting tops, ilagay nyo sa lupa. Tutubo na yung mag-isa. Yan lang. Yan. Hindi na namamatay. They grow on their own. They don't need your attention. Kaya yan yung isa sa pinakamadaling fruiting plant na pwede nyong pakita ko sa inyo kung gaano kadali mamaya. So dito tayo talbos, bromeliads. Ito bigay lang to sa amin I'm not really into flowers kaya hindi ko siya masyadong naiintindi. Mga ornamentals usually gusto ko sa anyway. Ayan. So bromeliads, sana mapaganda ko balang araw because I don't know what's going on here. Kung ba't hindi sila nagkakaari. Matagal lang ganyan yung itsura nila Hindi ko lang kung meron, siguro may kuhol na kumakain. Ayun, palagi ko kuhol ito So, if you're ever wondering what this is, ito yung doon sa video na nag-draft ako. Ito yung dinemo ko. Tapos after a month siguro, nag-root siya tapos tinransfer ko dito. So this was August. This is from September. So kung nakita nyo, pansin nyo, malamang mas malaki na to doon sa mother plant niya. So malaki na siya. Mas mataas na to sa akin. So that much root. Dati tinilipat ko yun mga ganito siguro. Mga 1.5 foot. Tapos ngayon is over 5 foot na. Mga 6 feet na yata to. So yan. Ito hindi ko naman plano itong palakihin dito kasi yan ay bonsai material natin. Magbabonsai ako. Mag-aaral pa lang, start pa lang. So anyways, ito yung sinasabi ko sa inyo. Gaano kadaling palakihin yung dragon fruit. Now, check this out. Ito, kung makukuha ko, come on. Don't worry, it's clean here. Yan. See? What is this? What is this? Ito ay cutting ng dragon fruit na tinapon. Kasi siguro a few months back, yung anak ko, inalaw ko na maglaro ng bolo at sinusupervise ko naman, pinag-practice ko na magputol. So naisipan namin putulin itong dragon fruit. Tapos ito yung isa sa mga pinutol niya. Tapos sabi niya, saan daw niya itatapon? Sabi ko, itapon na lang niya dito. Kasi syempre, this is organic naman. I'm expecting this to decay. Kaya lang, I was wrong kasi ayan, nabuhay siya. Tinapon lang dito. Meron pa isa dun Marami pa to kasi this is a whole length. Tapos pinutol niya ito ng maraming piraso. Tapos tinapon niya lahat dito yung mga cutting. So yan. Yung iba pinamigay ko na sa kapitbahay ko. Tinanim nila doon sa kanilang bakuran kasi nagsupling na Yan
It's not that hard. Kahit gaano kahaba. I think yung meron akong nakita, ano lang, parang over 2 inches lang yung cutting. Parang may kasama lang na ganyan. Aerial. Aerial to yung tinutubuan ng ano. Diyan nalabas yung mga papagayan, ano. So, basta isang aerial siguro, tutubo na to eh. Ang ganun kadali to. Paramihin. Kaya lang, kailangan nyo talaga, para madaling palakihin, pero dapat malaki yung lupa ninyo, or malaki yung pot. Either malaki yung pot, or sa lupa nyo itanim para magprutas. Kasi kailangan nyo na certain weight bago siya mag-umpisa na mamulaklak at mamunga. But I'll give you a better tutorial next time. Okay, that's it. Okay, next. Saan na tayo? Oh, ito. Yung aking bougainvillea. Diba ito yung ginawa natin ng video? So yan, nagano siya. Meron na siyang talbos doon. Dito. Bonsai material din. So, pinapalakas ko lang ng konti. Tapos, siguro kapag naging root bound na siya, lilipat ko muna siya sa lupa para palakihin ng konti, develop yung mga branches. Tapos ipapat na ulit. Hindi po ako expert sa bonsai, kakasimula ko lang po. Pero, I think that's the entire process. So, ano ba yung, ba't ba ako nagbobonsai? I plan on being the first person to create a bonsai without actually seeing an actual bonsai. Sa TV ko lang po at sa YouTube nakita ang mga bonsai. So, wala po akong plano na tumingin ng mga bonsai in real life. Susubukan ko po na make one on my own. Ming! Mamaya na! Okay, so ito yung ating mga sili. Yan, magtumpusang to. Dumpa. Okay. Anyway. Huwag mo kakalmutin ha. Ito ay... Aray! Sabi ko na nga ba? Ang kulit mo. Melon. Obviously, hindi ito magkakaigi dito kasi maliit. Pero yung melon to kayo, no? Saan na yan? Saan na yung bunga niya? Oops. Kabulbul na. Meron to eh. Ayun o, yun. Okay. Yan. Melon. So, obviously, hindi yan lalaki. Siguro mga gasuntok lang kasi maliit ito, ano. Maliit yung pot, saka wala yung sustansya. Mahinang klase yan. Naku, lupa lang to na may alluvium na may CHR. So, hindi ito magkakaigi. Hindi talaga para siya yan. Parang na-transfer ko lang dyan kasi nung hihinayang ako. So, ayan. Ito yung sili. This is supposed to be fertigated with snap. Kaya lang, to be honest, hindi ko na masyadong nasusundan yung schedule. So, anyway, hopefully maayos ko. Okay naman siya. Itong yung ganyan, yung nakagiging kulot-kulot yung ano, that's caused by a parasite ang alam ko eh. I'm not exactly sure kung ano yung tawag. Oh yan, hindi kasi dapat ganyan, dapat smooth and silky yan eh. So, okay naman siya. Siguro, kasi kapag healthy ang halaman, malimit na iwasan to or kaya kayang labanan ng ano. Pero kapag kayang labanan ng halaman, pero kapag kasi hindi mo masyadong binibigyan ng attention, natatalo siya. So, kailangan ayusin yan. So, ito, siling panigang. Nakapag-harvest na kami dito, nilagay namin yata doon sa ginatang langka last time. Ayan. Ito yung sa east-west. Ito yun. Yung, ito yung nahawakan. Ito yung kamay ko. Ito yun. Actually, ito mga siling to, mga nagka-problema to kasi mga tinap ko na mali sa timing. Ito, natap ko dito. Ito rin natap ko dito. So, medyo hindi ako satisfied sa naging result. Pero anyway, tumutubo naman siya. And this is ganda oh. Tignan mo. Sobrang kintab. Ito yung nakakatawa kapag nagtatanim ka ng sarili mong gulay. May makakita ka ng gulay na ganyan kaganda oh. Oh, ang kintab. Para siyang so shiny. Diba? Kaya it's not about harvesting or ano, it's the experience of or the joy of growing one. Nakikita mo, ang nakakatuwa. Ang nakikita mo ganyan. Tapos ito ay siling lara. Dito ko hinarvest yung ano. Unfortunately, pinepeste rin siya. Ayun oh, hindi kasi siya I'm not exactly sure kung anong dumadali dito kasi hindi ko nabibigyan masyado ng attention. Pero hopefully mamumunga naman ulit siya, nagiging woody na yung ano. Mature na talaga siya, nagiging woody na siya.
Mas meron pa dito mga bulaklak. Pero I'm not sure kung ito yung magde-develop into fruits kasi yung iba dito, may mga nag-fall off na eh. So, marami pa naman akong tanim na ganito. Nagpa-germinate ako ng bago eh. Natulog na yung pusa. And ito ay kale. Happy potting mix tapos smart pot. Believe it or not, itong mga smart pot na to, ito tatlong 3 gallons. 5 ito. Yung dalawa na ano doon baha ng 2017. Tapos ito ay hydropot na 2 gallons. Tapos 5 gallon na smart pot. So, 5 rin to. Meron 5 nito. So, 2 ito. So, tapos tingnan nyo. Isa dyan, nasa labas ng for, I think, mga around 2 years. Tapos may malaking juniper. So, hindi mo malaman kung alin. Kasi halos parang pareho lang sila. Na parehong bago. Kasi nga, matibay itong smart pot eh. Tapos, ito ay happy potting mix. Hindi na kay Kamar na. Ito na ulanan nga lang to. Kaya natumba. Ito yung kale. Masyadong maliit na to. Kasi alam ko kailan lang. So ito yung mga 2 months na. Alam ko around the start ng quarantine ko nung sinow yung seeds nito eh. So maliit pa to. Kasi nga matagal tong nandun sa matagal na nandun sa seedling tray. Saka masyadong mainit pati nung summer. Talaga. Kaya medyo stunted yung growth. Marami to, 3 lang yung nag-survive. So sana umabot pa to. Meron din ako nito na nasa hydroponics. Kasi sa Coco Peak ko sino dati. Meron isa na nasa hydroponics. Mas malaki na dito. Ito yung mga cactus and succulents. To be honest, I'm bored with these. Kaya lang para kay misis to eh. Yan ang bumulaklak. Ito mamaya bubuka ulit ito. Ito hindi na. Last na yung kahapon niyang bloom yun na pala yung last. Kasi itong mga ito yung mga gym na eh. Yung mga bulaklak nila nabukasara. Itong mga to once lang usually gabi yung full bloom. Tapos ito yung sinasabi ko na ito to mga Lara. It's from the same packet as yung andun. Tapos ito pa na Lara to ang alam ko eh. Ito mga try ko. May mga kalos dito. Kasi nga laging nababaha dito sa amin. So kapag nagbaha, yung exposed nila na skin, nagkakalos. Kasi nga nagkakaroon ng infection yung skin nila eh. Ito yung mga yan. No? So ito yung mga tops, ito yung mga bottoms. Kasi inalisin yung kalos na part. Tapos ito, tinubuan ulit sila ng mga kalos. Pero okay lang naman yan. Natural lang naman sa kanila yan. Kahit yung malaking plants niya, nakikita niyo may kalos eh. Ito, Sincamas that I'm growing in a milk crate. Ayan o, milk crate ito nasira. Nilagyan ko lang ng mga konting tali. Tapos nilagyan ko ng liner na plastic para hindi mahulog yung ano. So, konting insulation din. Ayan, and it's growing. Ito Sincamas na galing sa, ano ba yung tinatawag na Sincamas capital ng Pilipinas? La Union ba? Sa Sincamas to galing dun somewhere sa Central Luzon. Tapos, normally, itong mga to, yan, tubig daw. Anyway, balikan ko lang to kasi hindi maubos-ubos ang fascination ko dito sa mga to eh. This is from the same packet. Tapos, nagpansin niyo, iba-iba sila. So, kumbaga magkakapatid itong mga to. Same mother plant, same father plant. Tapos, magkakaiba sila. Magkakapatid yung mga yun, pero tamo yung bilang ng lobes, yung haba ng ano, yung gaano kataba. Same age. Itong mga to zone April 2016, di ba? Galing eh. Magkakaiba sila. Meron nga kasi yan, may variegation eh. Okay, so tingnan natin to. This is acacia, which is ina-attempt ko rin na gawing bonsai. Ayan, meron siyang branch dito. Ito siguro itatali ko to the side. Hindi ko alam kung ano pang gagawin ko pala dyan. So I'm not even sure if that's a good idea kung itatali ko itong mga to para i-shape siya. Hindi siguro. Ito rin, ganun din.
ah, Ficus retusa balete. Ito kasi may ugat yan dito. Ito kasi nagtagilid ito ng binagyo, so kailangan ko muna ito. So nakatayo na ulit siya ng proper. So pinutol ko yan dito kasi nangyayari masyadong tumataba ito, no, na off proportion na siya dun sa katawan. Pinutol ko, tapos hanggang ngayon nagpupumilit pa rin magpatubo ng bagong ugat. Enough. Ayan, ayusin natin to. Ayan, dito ko siya pinutol. What the hell is this? Ayan. So, nakulon ko na yan. Kung ipapakita ko sa inyo kung maipapakita ko sa inyo sa kabila. Meron akong ganyan. Anyway. Yan o. Marami, siguro may dalawa akong clone nito, tapos marami mga cuttings. Bigay ito sa akin ni Ate Dory. Ito yung sampalok. Ito 1 year old to. Pero dapat mas malaki-laki pa to kasi na-root bond doon sa pot for mga around 6 months. So 1 year siguro dapat mas malaki pa to. Yan, gagawin ko rin itong bonsai material. Ito, nalimutan ko yung tawag, pero ito yung namumulaklak doon. Tapos para propagate, kuha ka ng branch, tapos lagay mo lang sa lupa, tutubo na yan. Hindi nga mamatay-matay, lagi ko siyang pinapabayaan, pero hanggang ngayon buhay pa rin. Tapos ito yung aming air plants. Matagal ito sa amin, 2014 pa yata, 2013. Tapos isa lang siya dati. Tapos parami na namin. Actually ngayon ko lang naman ito na-attempt na paramihin. Tapos ito nga ito, meron na ulit pop na pag malaki-laki na, pwede na ulit siyang hiwalay. So paparamihin ko siya. Hindi pa nga siya ulit namang bulaklak na may ninagawin ko. May bulaklak na rin. Tapos hindi ko siya ulit nakikita ang buong. So para ipapropagate, hintayin nyo magkaroon ng pop, tapos kapag malaki na siya, hiwalayin nyo lang, punitin nyo lang, tear it away. Parang gaya ito. Hiniwalay ko lang ito mo ito. Parang yung magkakasama sila, apat silang isang bungkus, kasi hiwalay ko lang. Tapos itong isang clone niya, nagpo-produce pa sa pop. Ito ay ito yung mga pinaglalagyan ko ng mga tools. So, materials. Yung bike ni Mrs. Lee. Ito hydropot din. Hydropot. Hindi ito smart pot, hydropot to. So nakikita nyo pagkakaiba, diba? Yung mga hydropots, nakita mo na gamit na. Pero yung smart pots, halos di mo nakita yung pagkakaiba. Kasi yung smart pot, yan ay made in the US. Ito kasi made in China lang ito. Parang kung anong material lang ito ginamit nila. Kaya medyo madaling masira. Pero mind you, matagal na rin yung matindi rin yung pinagdaanan. Kaya medyo nagmukha rin luma. So kung kagaya nito halimbawa, this is from 2016. Kasi nakita nyo, talagang basag-basag na siya. Malutong na. Pero ito, from 2016 din to. Nagamit din ng halos gano'n din katagal. Pero buo pa siya. Medyo bruised and battered. Pero it can hold on to another plant na yung pala hindi nyo siya mag-deteriorate as compared sa itong plastic plant. Diba? So matibay pa rin. Pero mas matibay pa rin talaga yung smart plant. Mas mahal nga lang. Sansevieria, ito yung air cooler, mga kinahoy ko mula nun kasi yung aming tapo. Can use this in aquaponics. Ano? Nalimutan ko tawag dyan, pero mahirap din yung matay. I'm trying to root that. Ito rin. Kasi, ayun na ito, kalo siya. So, pinapatuyo ko lang ito, babalik ko dito. Kasi nabulok yung ibang parts. Pero, this is okay. Tutubo pa dito ang cactus kasi nga mahirap naman patayin itong mga ganito. So it will go there. Tapos ito, nilipat ko kasi sa pot yung aking lady fingers. Nakakita niya. Yan. Yes, this one. Lady fingers. So, bagong pot. I decided na hindi ko na aalisin yung hindi ko na pala aalisin itong carton. Usually kasi inaalis ko, pero ngayon hindi na kasi hindi naman siya lagi nakikita. Lalo kapag lagi magkakadikit na ganyan yung mga pot. Tapos it provides insulation at saka protection din sa plastic kasi kapag expose siya sa sunlight. Ayan, kasi pag yung plastic pag expose sa sunlight, mabilis mag-deteriorate. So wax paper naman yan, siguro it will take siguro pa nga years bago yan matanggal. So it provides extra protection. So I'm expecting matagal pa yung buhay kasi
Ang problema dito sa mga pads na to, although most of these are from 2016, nakita nyo nagka-crack na. Nalutong siya. Ayan o, nalutong. So, it will stay okay for around mga 2 years. Pero yung mga succeeding years, medyo malutong na siya talaga. Gaya ng mga pinagpapatong-patong ko na lang para ma-continue. So, it's still very useful. Pero kung gagamit kayo ng ganito, I suggest wag nyo na alisin yung wax paper para mas tumagal yung buhay. Sayang din yung papel pati. Anyway, so yun, nag-repat kasi ako kaya meron tayong dito. So ugat yan, madali lang pa-propagate yan. This is talong, ito leaf miner na dali. Itong talong na to from 2016, yung seed packet doon sa Urban Gardening Kit ng East West Seeds. So ito pwede na itong i-transplant, siguro mamaya gagawin. Ayun yung iba medyo nagulpi kasi napapataan, kaya nilipat ko siya dito kasi nga malamang kung inabutan na naman ito ng malakas na ulan kahapon baka namamatay pa to kasi matatamaan yung patak ng ulan na magkakaroon ng mga physical trauma yun, isisira. So mamaya ta-transfer ko na yun. So mga pandilig, this one I'm trying to clean kasi may langis kasi doon so binababaan ko muna para malinisan. Pot, mga styro. So mga ito mga sira. Pero I'm thinking of a way to reuse them. Batteries. Dito ko nakukuha yung aking graphite. Saka manganese dioxide yata ito. So kids don't mess with that. Pero ginagamit ko rin kasi ito. Saka pwede itong weight. Yung panghuli ng katang. Kalimutan ko anong tawag doon. Ito yung ginagamit nila. Tinatali nila doon. Para lumubog yung trap. So hindi kasi ako nagtatapon eh. As long as magagamit ko sa DIY, ginagamit ko talaga. Empty snap bottles. Tapos, ito yung aking mga pots. Pag ipapapropagate ako ng halaman. This one, tabo. Pwede rin gawing soldering iron lang katapat nito eh, para gawing sprinkler. Ito yung aking well. Ito medyo delikado kaya nag-decide na akong dito muna lumagi sa silong. Ayan yung silong namin. Kasi nga baka kasi may madisgrasya dito. Maligin na nandun lang ako para maririnig ko sila. Kasi this is supposed to be temporary. Shinare ko doon sa mga neighbors ko. Dapat lalagyan to ng poso para hindi nila kailangan umigib dito mismo sa bakura namin. But since walang budget ang gobyerno, so kanya na lang. Nirequest na namin yung kapital hanggang ngayon ayaw pa rin actionan. Anyway. Yeah, ito yung mga lupa, mga alluvium na kinolekta namin. Here's stuff I need to fix here. Ito. Hindi ko pa lang sasabi sa inyo. Kaluma to eh. And may moisture kasi nga binabaha doon sa ilalim na abutan to. So may moisture doon sa loob. These are my stuff. Ito yung mga pinagbutasan ko. Huwag nyo tatapon yung mga pinagbutasan yung styro kasi pangkalang yun. Then, kung kailangan nyo ng kulunan, you can do something like this. Kawayan. Or, yung mga tubes. Mga ano yung paper towels. Ano yung lagyan ng gamit lang cutter. Yan nga lang to. Pag nabasa, hindi maganda. Pero, I think maganda pa rin naman. Pero, look. Ngayon may parang i-manage yung mga kalat. Styrofoam. Hindi ko pa rin nasa-set up yung ano. Ito. Marami pa ang mga gusto itanim, hindi ko na magawa ngayon. So ito yung raccoon. Kapag ito yung mga pera-peraso na. So hindi ko pa rin tinatapon kasi magagamit pa rin ito eh. So pag bungkus-bungkusin mo lang siya tapos makakabuo ka na ulit ng isa pang raccoon. Dali lang yan. And then ito ay foam. Ito yung pinakita ko rin sa inyo sa mga video. So hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Naghihiwa-hiwalay na nga lang siya pero this is still good. May bleach. Kasi binabad ko sa bleach para ma-disinfect. Mga tricos pa rin to. Napa-recover ko. Ayan. Natayo na siya. Matagal tong nasa kahon eh. Mga over a month na nasa kahon sila. So ito nag-etiolate na. Attempting to grow. Ito okay na to. Pop-up na siya. So magkakapap yun sa mga aerials. Sa dumami ito sa ako, siya pwedeng ipa-propagate ulit. Okay. Yesterday while it was raining,
Impis kasi ako ng bahay sa naglinis. So, naglinis ako ng mga shoes. Impis ako dito sa side na to. Unfortunately, hindi ko pa natapos. I need to fix this. Yan. I guess that's it. Tapos, siguro dahil mahaba na masyado itong video, next time na lang yung sa labas. Ayun yung sa ating garden doon. Okay. So, maraming salamat sa panonood. Ayan, so susunod dito yung aking urban farm doon sa tapat na sinalanta ng bagyo. Papakita ko sa inyo. So, since I still have more things to do, inahiya ko po kayong mag-subscribe sa Happy Growers channel. So, sa susunod po, bibigyan ko po kayo ng tour. Yan, sa susunod po, bibigyan ko po kayo ng tour ng aking urban farm doon. Saka yung aking mga upo sa side na to. So since nandito na rin lang tayo pala, gawin ko na nga. Bigyan ko na kayo ng food tour. Ming Ming. Ito yung upo. Upo. Mabilis lang kasi may gagawin pa ako. Upo. Tianggubat. Happy Potting Mix. East-West na... Ay, hindi pala. Hindi yan East-West. LGU. Galing na sa LGU yung mga talong na yan. Tapos, Sile. This is from East-West. Ito yung Andox. Galing ito. Namumunga na to eh. Yun o. Namumunga na. May bulaklak na. Andox yan. Yung sa Andox na may sila ng Sile. Tapos yung buto ko na like ako. Tapos tinanim ko. Matis, ramgo to, yung parang kulay red, yung parang pang tomato sauce. Ito yun yung siguro 5 days before na 5 years before na 5 years tuloy 5 days before yung bagyo nung tinransplant namin. So fortunately meron namang ilan ng mga nabuhay dito sa part na to. Marami dito sa part na yun, maraming namatay. So ito ko sa inyo, palagi ko talaga may nutrients, may kakulangan sa sustansya dito sa lupa kasi this is happening here as well as dun sa iba. So I was under the impression na mayaman or mataba yung lupa dito, pero hindi pala. So I'll try to fix this. Alam ko nutrient deficiency ito eh, kasi kung viral ito namatay na yan. Lalo na yung andini sa kabila. So, dito ako nang hihinayang kasi ito binibigay sa akin ng kapitbahay ko. Tapos sabi ko sa kanila, wag mo nang putulin kasi I'm getting ready. Nahanda ko yung mga material ng paglilipatan niya. Kaya lang, yun, pinutol agad din at binigay sa akin. Kasi hindi pa handa yung lugar ko sa siya lilipat. Ano nangyari? Namatay. Kasi 2 days ito nakatenga, tapos bago ko maisipan na gawin ito eh. Sayang. So I did. This was transferred siguro mga a week after nung, or 2 weeks after nung Bongavilla. So I'm still hoping naman na mabubuhay pa siya. Kasi hindi pa, kinutkot ko na siya dito, medyo green pa naman. So hindi pa siya nabubulok. So let's find out kung magro-root pa rin yan. Mahaba yan. Kaya ganito kataas yung lalagyan kasi ganun kahaba yung ugat niya. It was leaning downwards kasi nung tumutubo siya. Na evident dito sa itsura niya. Anyway, okra. Nangihinayang ako kasi itong mga to, namumulaklak na to eh. Ito na yung pinakamaraming bulaklak. Kaya lang na mayroong nangyari na putol. Meron ditong catnip, namatay na kasi hindi naman kasi sanay yun sa ating klima yan, no? Catnip, at saka hindi rin naman na-attract yung mga pusa dito. Catnip na to. Okra pa rin na yun, namumulaklak na siya. Maraming okra. Tapos sampalok. From the, ito yung mga to, magkakapatid yan kasama ng isa. Ang dami pa rin. I thought na walang mga langgam kasi umulan ng malakas kahapon. Ang dami pa rin pala. Ayan o. Ay, ito mga nagulpi. Ito new growth na to eh. Nagulpi ito nung bagyo. So tingnan natin. Mukhang naman nakaka-recover siya. Hindi, it's the same thing. Ayun o. Ano ba ito? Sorry kasi hindi talaga ako, when a problem arises, doon ko lang talaga nire-research kung ano talaga yun. So palagi ka nutrient deficiency ito eh. Yung lupa kasi
Kasi nga, kung viral yan, dapat patay na yan. Pinipeste pa. Hindi pala. So, sa tingin ko lang, hindi ako expert yan. Take it with a grain of salt. Tanglad, okra, mga pambonsai ko pa rin. Ayun yung variegated ko na. Sabi ko mabilis lang yung sitaw. Sitaw. Wow. Nice. Pandan. Tapos ito. Ay. Sitaw pa rin. Ampalaya. Ito sinasabi ko sa yung clone ng Ficus retusa. Mga bonggabilya na ginagawa ang bonsai. Kabuho. Sitaw pa rin. Tapos meron din akong papaya dun. Papaya. Papaya. Sitaw. So, nandito Sansevieria, tapos meron akong kawayan para sa labong, and bananas, malunggay. May malunggay ako dun. Ayun. Hindi dapat mawala yung malunggay. So yan yung aking halaman dito sa aming lugar. So maraming salamat po sa panonood. Kung gusto po ninyo sundan kung paano ma-develop itong ating mga halaman dito, ay inaanyahan ko po kayo mag-subscribe. Maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers channel. Happy growing po, at ingat po kayo.